At kayo po, Panginoon, ang lagi naming pasalamatan sa lahat ng binibigay niyo sa amin. Deal with us, teach us, empower us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. The answer. Many spiritual people tend to demonize money, parang masama ang pera. No. The Bible says the love for money is the root of all evil. It's not money, but the love for it, meaning love for money above the love for God. Love for money above the love for people and for goodness and righteousness. But money by itself is never bad. In fact, it is very good. The presence of money gives instant pleasure. And God, through Solomon, teaches us to value and give a lot of premium to pleasure. Maraming mga tao, pag nagiging relihiyoso, lalo silang nade-depress. Yun ang reality. In fact, many religious leaders see psychiatrists. Bakit? Kasi maraming mga tao, akala nila, pag naging relihiyoso ka, dapat di ka masaya. Dapat hindi masarap ang kinakain mo, matabang. Dapat lagi kang matamlay. Dapat hindi ka nag-enjoy ng mga kulay, mga tunog, mga galaw. Kaya nagkakaroon ng maraming pasukan ang depression. At pagka mga reliyosong tao ay nag-enjoy, nagiging guilty. Nagkakaroon ng maraming stress. That's why there's so much more psychiatric cases among the religious, more than among those who are secular in orientation. And that is a reality that will be proven to you by scientific research. The money that many people demonize is actually the source of many innocent, beautiful pleasures. Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Si Solomon ang may sabi niyan. At alam na niya yun. Siya ang pinakamarunong sa lahat. The easy-to-read version says, money solves a lot of problems. Yun ang kagandahan ng nagbabasa ng iba-ibang version. Nakikita mo yung middle ground ng interpretation ng mga translations. Kasi pag sinabi mong money is the answer for everything, hindi naman talaga yun absolute. Yun ay isang uri ng talinghaga. It's a way of speaking, but the more realistic reading of it is in the easy-to-read version. Money solves a lot of problems. Proverbs 31:24-25, yung maperang babae, kung i-describe, she makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. So the way merong uri ng pagkataong hindi mo agad-agad mababaliwala, siya ay kagalang-galang at kaya niyang pagtawanan ng mga darating na mga problema sa hinaharap. The easy-to-read version says, she looks to the future with confidence. She can laugh at the days to come kasi may pera. Hindi siya agad-agad natatakot pag may magkakasakit, pag may nasirang part ng bahay niya, pag may dumarating na nangangailangan at nangungutang, hindi siya agad-agad naninimangot para mag-discourage yung nangungutang kasi may ipapautang naman siya. She can laugh at the days to come. Now, the absence or lack of money could give instant pain. 80% yata ng pinag-aawayan ng mag-asawa ay pera. Maraming mga fear ang isa't isa sa kanila, kaya hindi sila nag-agree how money should be earned or spent, and it becomes a source of stress. Napakasarap yata nung pag may bumundol sa kotse mo, hindi ka naman nasaktan, hindi ka naman na sabi mo, sige na, kahit kasalanan mo, ako na lang magpapagawa, uwian na, magkaka-traffic lang. Kasi may pampagawa ka. Hindi yung nagkakis-kisa lang yung kotse nyo, nang gagalaiti kayo, paninisi, para siya magbayad at hindi ikaw. Sa takot mo lang na ikaw magbayad. Meron pa nga siya na may kasalanan, siya pa yung mananakot, sa takot na magbayad. Pagka wala ka masyado talagang pera, maraging mabangis. Lagi kang maraming insecurities, and you become overly defensive. Genesis 47:15, when the money of the people of Egypt and Canaan was gone, all Egypt came to Joseph and said, give us food. Why should we die before your eyes? Our money is all gone. At napakaraming
undignified actions ang isang taong nangangailangan, lalo't nagugutom. Kaya sabi doon sa babaeng may ipon, kumikita, she can laugh at the days to come. She is dressed with strength and dignity. Hindi siya masyadong nalalagay sa mga dishonorable situations kasi may pera siya. Ma-afford niya na magbayad, ma-afford niya na magpagamot, ma-afford niya magpahiram, ma-afford niya magpatawad. Kasi sometimes yung pagpapatawad also cost money. So maraming napapala pag mapera. Dapat ang taong gustong sumaya, make money. Dapat kumikita. Bawat able-bodied member of the family should earn. And if you cannot earn because you're too young or too old or too sick, at least help the family by saving, by not spending more than necessary. Make money. Huwag pabayaan na isa lang ang breadwinner sa pamilya. At lahat ng iba? Bread eaters? Kung may isang breadwinner, mayroong 7 bread loser. Kaya mahirap ang maraming tao at pamilya eh. Isa lang ang kumikita. Lahat gumagastos. Nagpapaligsahan sa paggastos. Lalong-lalo kung mayroong OFW member ng family. Kaya hindi happy yung iba pag New Year o Pasko. Wala kasi yung isang member. At siya rin hindi masyadong happy. So dapat lahat tumutulong. Paiksiin natin ang pag-abroad ng tatay niyo mga anak. Magtipid tayong lahat. Kumita kayo. Nanay, magtitinda po ako ng something sa mga classmates ko. Hindi lalong nanay, ibili niyo po ako ng latest cellphone. Nanay, magdedebo na po ako kung gusto ko bumaba sa isang pagkalaki-laking hagdan. Anak, bungalow lang ang bahay natin. Wala tayong hagdan. Marami mga ilusyon yung mga tao, sobrang gumasos, hindi naman kinikita. At ang mga magulang naman, kahit hindi kumikita, nagigilty pagka hindi nila pinalaki yung party ng anak nila. Live within your means. Kaya natutuwa ako kuminsan na mag-officiate ng mga renewal of wedding vows. Aba, ginto na ngayon ang singsing nila. Noon, nabunot lang sa plastic balloon. Nung unang kasal. Di ba? Kasi napa-asenso nila yung buhay nila. Di gawin nila ngayon. Pero kung hindi nyo papa-asenso, huwag ninyong kailangang bongga niyan. Kasi somebody has to pay. And usually, yung magbabayad, yung breadwinner. Kaya hindi na makaahon, hindi na makatapos sa pag-abroad kumisan o pangingibang bayan kasi sobrang dami ng gastos. Proverbs 10:4, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Dapat ang iniisip ng members ng family is how to help the family earn, not to how to help the family spend. And if you cannot earn, help the family conserve money. Nandiyan na lahat yung ating laging sinasabi. Turn off the lights when not in use. Huwag sobrang daming gadgets. You should learn to recreate leftovers. Dapat marunong tayong gumawa ng kaligayahan na hindi sobrang magastos. Lalo yung kumakain ka sa labas, times 5 ang halaga niyan kaysa kumain ka sa bahay. Ilabas nyo na lang yung mesa. Nasa labas na rin yun. Napakarami kasi tayong mga gastos na hindi kailangan. Yung hindi ka pa kumikita, pa rin ang reband mo. Tama na yung muna yung kulot-kulot dahil wala ka pang kita eh. Ang dami-dami. Pati ang buhok mo, kailangang i-relax. Mami, magpaparelax po ako ng buhok. Oo anak, tense na ang tatay mo kabibigay ng pamparelax ng buhok mo. Kailangan marunong mag-cooperate ang mga tao. Kailangan kumita. Tulungan yung kumikita at huwag tatamad-tamad. Ezekiel 28:4, by your wisdom and understanding, you have gained wealth for yourself and amassed gold and silver in your treasuries. Pero may wisdom, may understanding, may hard work, mayroong smart work para makaipon ng ganyang mga bagay. Para hindi ka lagi na insecure, kailangan kumikita at nagsisave. Ecclesiastes 7:12, money is a shelter. Kanlungan ang pera.
shelter from all harm, shelter from insecurities. Kaya kailangan magaling tayo sa paggawa niyan. And not only make money, make surplus money. Kailangan sobra sa pangangailangan mo yung kinikita mo. Every able-bodied member of the family should help the family make surplus money and make more than you spend. That is very important. Now, estudyante ka, hindi ka pa makapaghanap buhay, spend less. Huwag kang sumuot sa mga panganib na biglang kailangan mo pa ngayon ng napakamahal na hospitalization dahil sa iyong mga thrills. Dahil sa mga sinusuot mo mga activities na nanganganib ang iyong kalusugan na pagpapagamot lang sa iyo, mamumulubi ang buong pamilya nyo. Iniingatan mo ang iyong sarili. Iniingatan mo ang sarili mo para hindi kagastahan, para lamang mabawi ang nawala mong kalusugan dahil sa mga kabalbalan na pinagkagagawa. At kailangan goal ng bawat isa to make more than I spend and to leave something for my children or for the next generation. Para may puhunan sila. Meron silang head start. Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance for their children's children. Yun ang goal. Gusto mong kumita ng higit sa ginagastos mo, may maiwan ka pang pangpuhunan sa mga darating. Which of course means spend less than you earn. Napakasimpleng arithmetic nito, pero para ang hirap ipaunawa that we should spend less than we earn. That we should live within our means. Hindi mo dapat sabayan yung kapitbahay mo sa gastos niya kung siya naman ay likas at natural at madaling kumita ng maraming pera. Iba siyempre ang paggastos niya kung iba ang pag-earn niya. Pero kung hindi kayo pareho ng income, hindi kayo pareho ng capacity to make money, hindi kayo dapat sabay sa paggastos. Lumagay sa tamang lugar. Sabi nga ng matatanda, matutong mamaluktot kung maikli pa ang kumot. 1 square meter lang yung kumot mo, di mo mamaluktot ka. Alang mag-full stretch ka. Saan ka kukuha ng kumot? Uutangin mo. Nanakawin mo. Proverbs 13:7, one person pretends to be rich, yet has nothing. Another pretends to be poor, yet has great wealth. So, alin ang mas mabuti dyan? Yung sobrang sinasabi ng damit niya, ng sapatos niya, ng kotse niya, na ang yaman-yaman ko, pero hindi naman totoo. Mahirap yan i-maintain. Nakaka-stress yan. Yung bibili ka ng pagkamahal-mahal na bag, doon na nagpunta lahat ng pera, tapos walang laman. Kasi napunta na sa bag. Walang laman kundi hangin. May bag ka ng mga luma-luma, hindi designer, pero pag binuksan mo naman, talagang naglulundagan ng mga pera sa loob. Kailan marunong tayong pumili? Huwag yung pagpapa-impress, pagyayabang. Never stand taller than what you really are. Hindi ka pintasan na simple. Hindi ka pintasan kahit mahirap. Pero kapintasan yung nagyayaman-yamanan na hindi. Because someone has to pay. Either pamilya mo ang magbabayad, o utang mong tatakbuhan mo, mga pautang sa iyong pinagtataguan mo. That is not the way to live. And you can never be happy living that way. Kailangan magpakatotoo ka. Huwag kang bumarkada at sa malalakas gumastos kung hindi mo kayang sumabay. Liba nilang willing silang lagi kang ilibre. At palitan mo na lang sa ibang paraan. I-pedicure mo sila, i-manicure. You've got to do something. But nothing is for free. Huwag sasabay sa hindi kayang sabayan. Kaya kahit nga sa mga contest, merong pang junior, may pang senior. Kahit sa bodybuilding, merong pang beginner, may pang senior. Hindi ka pwedeng sumabay sa hindi mo tunay na kamukha. Dapat unang-una, suriin kung saan ka dapat lumagay. And make money wisely. Proverbs 22:16, one who oppresses the poor to increase his wealth, and one who gives gifts to the rich, both come to poverty. Yung doon nagpapayaman at the expense of others, meron niyang judgment na darating. At yung bigay ng bigay sa mayayaman, mayaman na binibigyan pa para meron siyang pakinabang, yan din merong judgment. Kasi ang gusto ng Diyos, kung nagbibigay tayo, kung may ibibigay tayo,
doon sa kapos, doon sa kawawa. Hindi doon sa mayaman na. Mayaman na nga, bibigyan mo pa. Pwede mong bigyan yan, thoughtfulness, a little thoughtful gift para lang sabihin mong mahal kita, naalala kita. Pero yung meron economic value, dapat sa mahirap mo ibigay kasi siyang nangangailangan nun. Sa gift giving, napakalaking bahagi yung ating godliness. That our gift giving is God's way of leveling the lives of people, of democratizing wealth. Kaya kung may ibibigay ka, ibigay mo doon sa hindi kayang magsukle. Hindi sa niya kayang magbigay din sa iyo in return. Yun ang pinakamagandang bigyan. Kasi yung ibibigay mo naman sa kanya, naibigay na sa iyo ng Diyos, hindi naman talaga sa iyo yun eh. So isang malaking pananagutan kung kanino mo yun ipapasa. Ipasa mo sa mas nangangailangan. Hindi doon sa mayaman kasi, kaya nagpapalapad ka ng papel sa kanya, kaya ka nagpapa-cute sa kanya, para may pakinabang ka rin gawin. Even giving is an act of true spirituality. So spend wisely. Ang nililikha ng mga tao sa planeta na basura, araw-araw, linggo-linggo, taon-taon, pagkarami-rami, spend wisely. Huwag nyo nang bilhin yung meron na kayo. Huwag nyo nang bilhin yung hindi nyo na talaga kailangan. Recycle, reuse, repair. Huwag tapon ng tapon dahil lang kaya mong bumili ng bago. Kasi saan dadalhin ng buong humanidad, ang kutakot-takot na itinatapon natin, iisa lang naman ang planeta, wala na ibang pwedeng pagdalhan ng mga basura na yan, andyan din. Recycle. Mga damit nyo, pag hindi nyo nagagamit in the last 6 months, unless nasa winter, spring, summer climate kayo, pag hindi nyo nagagamit in the last 6 months, hindi nyo na yung gagamitin in the next 6 months, pamigay nyo na. Huwag na kayong bumili ng kung ano-ano. How many jackets do you need? How many bags do you really need? Ang dami-dami nating sobra. So matuto tayo. At kung kayo mamimili, magkaray kayo ng wise spender. Ang isama nyo yung medyo kripot, yung kontrabida, yung may pinipili ka, sasabihin niya sa'yo, ako ang iyong konsyensya. Kailangan mo ba talaga yan? Ganda ng masarap para matino ang inyong pamimili. Pamisa-misan, you want to splurge, you want to feel good, then iba isama nyo. Pero madalas ang isama nyo yung ganon. Yung magbibigay ng sense. Kailangan mo ba talaga yan? Ilang balabal ang kailangan mo talaga? Ilan talaga ang kailangan mo niyan? Tingnan mo ang mga produkto mo sa loob ng iyong banyo. Ilang produktong nandyan? Pambuhok pa lang yon. Bakit anong nauso na yan? Nung araw naman, iba pa. Ngayon, iba pa ang shampoo, iba pa yung conditioner, iba pa yung destressor ng buhok, iba pa yung pampadulas. Gusto nyo talagang madulas ang buhok nyo? Kawawa lang ng mga kuto. Walang kakapitan. Pero ang dami-daming products. Hindi talaga kailangan. And the packaging. Kaya hindi na uso dapat sa nagre-regalo sa Pasko yung may packaging, yung may ribbon, may tape, tapos may balot, may kahon. Iabot nyo na lang hubad na ganon. You produce less trash. Kasi trash lang. Yung tago naman kayo ng tago ng mga ribbon na hindi nyo maitapon, pero ang dami na hindi nyo rin naman magamit. We should be wiser, really. Luke 16, 10 to 11. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? So kung paano mo daw iniingatan ng kayamanan na material, yun ang magdedetermine kung paano ka bibigyan ng kayamanan espiritual. Kasi kung sa material lang, failure ka, how can you handle spiritual wealth? Kaya napakalaking requirement para dumagdag yung ating spiritual wealth, magpakatalino, magpakahusay sa pag-handle ng material wealth. It is a testing ground. Isaiah 55:2, bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Think of junk food. Hindi naman nakakabusog, ba't mo binibili? At yung mga maraming tao nagre-reklamo, masakit ang mga joints ko, masakit ang arthritis ko, masakit ang ganito ko. Subukan yung tumigil ng junk food na kumain yan. After 1 week, makikita nyo yung nawawala yung pain. Kasi ang dami palang pain ng katawan, dala-dala ng junk food. Subukan nyo yan, kung mahilig kayo. Sabi ng Isaiah, bakit gumugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog?
Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Yung bili ka ng bili pero wala namang direct happiness na dinadala sa iyong buhay. Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. At yun ay sa pamamagitan ng being wise. Be wise in the way you spend money. Do you really need it? Kailangan mo ba talaga ng 3 o 4 na cellphone? Sa 4 naman yun, wala pa rin nagte-text sa'yo. Hindi naman nadadaan sa dami yan, ano? Kailangan ko ba talaga to? Dapat yun ay tanong. Mga kapatid, lalo kung isa lang ang breadwinner, ha? Isa lang ang kumikita sa pamilya nyo. Bago kayo mag-isip ng gastos, itanong nyo, kailangan ko ba talagang pahabain ang stay ng nanay ko sa Hong Kong? Itong bibilin ko na ito, ilang linggong longer stay niya doon para niya kitain. Kailangan man nating magkaroon ng konsyensya. Hindi hingi ng hingi. Gastos ng gastos. Inililihim lang naman sa atin ng mga kamag-anak nating OFW kung paano sila nagdurusay. Para i-protect tayo na huwag na tayo masaktan, huwag tayo mag-alala. Pero hindi holiday ang buhay nila. Maraming mga building sa Hong Kong, 40, 60 stories. Meron doon, bawal mag-elevator ang mga domestic helper. Naghahagdan. Kahit masakit ang pakiramdam, kahit masakit ang ulo, kahit nagdedesmenorrhea, naghahagdan. Tapos kung ano-ano pinaghihingi ng mga anak, ng asawa. Kailangan mag-isip-isip tayo para maging mas matino ang paggastos natin ng pinaghihirapan nilang kitain. James 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. So, hindi natutuwa ang Diyos sa mga hingi na pangkalayawan. Ngayon, kung gusto niya kayong bigyan ng bonus, treat, decision nyo ng Diyos. Pero hindi nyo dapat hingin. Ang hinihingi lang natin are daily bread. Yun ang ipinangakong sasagutin. Yung tunay mong kailangan. Pero yung mga pangluho, lalo somebody has to pay for it, naiinis ang Diyos sa kanyang mga dasal. Kanya, hindi kayo binibigyan kasi nonsense ang pupuntahan ng inyong hinihingi. Therefore, brothers and sisters, continue to attract money. Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. How do you attract money? By working honestly, fruitfully, wisely for it, and you will attract money. By the way, money attracts money. Kaya yung lagi nasasabihin ako, walang-wala ako. Kung may lilipad-lipad na pera, gusto dumapo sa'yo, aatras, ayoko sa kanya, walang-wala siya. Sino naman ang makakasama ko sa pitaka niya? At salagay ako lang. Diba? So, dadapo siya doon sa maraming kasama. Kaya sabi nila, yung mga mayaman, lalong yung mayaman, may katotohanan yun. Money loves company. Sa salita, dapat sa totoo, meron kayo laging pera, huwag nyo inuubos. Magtitira kayo sa wallet, maglalagay kayo sa box dyan, konti doon, konti dito, yung parang yaman-yaman nyo, may mga konti dyang nakakalat na pera. Hindi yung pag may nagsasabi, walang-wala ako, mahirap kitain ng pera. Mahirap pala, ha? Sabi ng pera, ayoko sa'yo. Yung reklamo ka ng reklamo, sa language pa lang natin, we already attract money. Yung, umayaman ka yata, hindi! Sabi mo naman. Di sana sabi mo, yes, thank God! Hindi yung, ang ganda ng bahay mo, hindi, ang liit lang. Paano ka atak ng blessing, hindi ka thankful magsalita? Sinabi, ang ganda-ganda mo, hindi, pangit nga ako eh. Tapos sabi na ako sa bagay nga. Let's stop depreciating the blessings that God gives us. Pag may mga tao na sabi, ang ganda ng bag mo, oo nga, nagagandahan din ako. You know, hindi, pangit nga yan eh. Bakit meron tayong ganung ugali? Yung salita pa lang natin, pinapalayas natin yung mga blessing. Kasi hindi natutuwa yung mga blessing na yan sa mga salitang ungrateful, self-depreciating, hindi appreciative of the good life that God gives us. Ang ganda ng bahay mo, thank God. Ganon, hindi ba natin kayang sabihin yun? Kaya napaka-importante mga kapatid yung salita.
attract money, attract blessings with positive words. Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away. Dapat ulitin. But whoever gathers money, little by little makes it grow. Yung little by little na yun, hindi ibig sabihin, liitan mo ang kita mo. Kundi yun talagang pinaghihirapan, pinagsisikapan, ginagawan ng mabuti. Psalm 112, 2-3, their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their house. Kapatid kang, ano ka ba? Bigay ka ng bigay. Niloloko ka na nila. Kawawa ka naman. Bigay ka ng bigay. Ang itanong mo, sa pag hindi mo ba papibigay, yumaman ka na. Hindi ka ba nagtataka? Hindi ako nauubusan ng naiibigay? Bakit nga ganon? Yung pala bigay, hindi naman nauubusan ng ibinibigay. Kahit minsan, niloloko pa siya nung iba. Kung minsan, napagsasamantalahan. Pero kung puso niya ay malinis, bukal sa kalooban niyang pagbigay, alam yun ng Diyos. At ibabalik sa Kanya yon. Hindi niyo ba napapansin sa mga magkakamag-anak, magkakaibigan, yung palabigay, parang buong buhay nang siya lang ang palabigay? Ang nakakapagtaka, ba't di lagi siyang nakakapagbigay? Kasi gusto ng perang bumalik sa kanya, dito tayo palabigay ito hindi tayo titigil lang kababalik-balik. Mahalaga na alamin natin yung mga sikreto na ito. And of course, you don't only give money to the poor, but you give money to the deserving. Yan yung drama kumisa ng mga mapagpanggap na democratic ang kanilang mga pananaw, mga mapagpanggap na politician. Always give money to the poor kasi taga-boto. But do not forget to give money to the deserving. Hindi lang to the needy. 2 Kings 22:4-7, ipabigay mo sa mga mamamahala sa templo upang ibayad sa mga karpintero, mga manggagawa at mga kantero. Nakita niyo ang gusto ng Diyos, kahit gumagawa yung mga tao sa templo, may sweldo. Binabayaran sila. Hindi dahil templo ka, hindi dahil relihiyon ka, laging tiwai. Because you must give to the deserving. It is very, very important to give to workers. Kayo mga employer, at napakaraming employers dito sa atin, always be generous. Of course, you should be just. Tinitingnan nyo who is deserving to have more. Restaurant pwede. Pero kung nagde-declare ka ng pagkarami-raming income, mahiya ka naman sa Diyos. Na ang liit-liit ng kita na yung mga worker, tapos ikaw ang yaman mo. Sa palagay mo, walang bayad yon in eternity?
Very, very important. Give to the needy, give to the deserving, and give to the work of the Lord. Proverbs 3:9-10, honor the Lord with